Kumusta kayong lahat nandyan? At sana magdasal tayo na hindi mangyayari ang gusto nilang mangyari ngayon kay Inday Sara, ang ating Vice President. At guys, alam naman natin na malakas ang mga Duterte. Pero tahimik lang yan. Hindi pa talaga sila, kumbaga, wala pa. Pero sa ginawa nila ngayon, itong week na to, na parating na mayroon daw silang gustong gawin kay Inday Sara. Pero hindi ko naman iniisip yun, yung ma-impeach si Inday o whatsoever. Alam ko naman, ramdam ko, no? Alam ko nararamdaman niyo rin, pero may kaba kayo at may takot. Ganun na rin ako, may halong kaba takot sa mga mangyayari by next week or this week, no? Babalik ang kasaysayan ng Pilipinas. Ako, sa totoo lang, no mga panahon na yun, bata pa ako, no? Ang grade 1 pa ako, no, nagkaroon talaga ng It's a People's Power. So, guys, sa mga nangyayaring ito, siguro panahon na, no, hindi magtatagal ang administrasyon ni BBM Marcos na to. Alam niyo itong si Marcos na to, kung mananatili pa sa posisyon niya, mas lalo pang lalagapak ang bansa natin. Mas lalong magkakaroon ng dilubyo ang bansa natin sa pamamagitan nitong bangag administrasyon na to. Guys, magsalita kayo, speak up. Lahat tayo may karapatan tayo magsalita dito sa social media. Kung halos lahat tayo ng mga OFW na hindi makakauwi ng bansa, no? Magsalita tayo sa social media, ipakita natin yung support natin sa bansa natin. Ito yung time na to na nangangailangan ng suporta ang bansa natin sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Hindi lang puro walwalan away dito sa social media. Yung walwalan community, nagtagal ako dyan. Pero sa totoo lang, no, iniwan ko dati yung political issue ko, yung mga pagbablog ko sa politics, dahil lang sa walwalan na yan na walang kwenta. Pero ngayon guys, alam niyo, umalis ako, nagsalita ulit ako, bumangon ako kahit na wala halos manunood sa akin, wala akong pakialam. Ang iniisip ko ngayon, yung magiging future ng ating bansa. 3 taon pa ang guguli ng bangag administrasyon na to. Kung anong ginagawa nila, unti-unti silang gumagawa ng karahasan, especially sa amin sa Davao, kung anong ginawa nila sa amin sa Davao ngayon. Nagkandak sila ng marsyalo, ito marsyalo ang ginawa nila. Oo, ginaya nila si President Duterte kung anong ginawa ni President Duterte noong panahon ng marsyalo. Yes, pero hindi naman yun yun ay kagustuhan rin namin ng mga taga Davao, masaya kami. Pero sa ginawa nila ngayon, itong ginawa nila, ibang klase harassment. Hinaharas ang Davao, hinaharas kami dun. Guys, kung meron kayong maitutulong, especially ngayon, panahon na siguro, push. Ako talaga ginagawa ko to, pinupush ko sarili ko na lumaban na bahala walang manunood sa akin. Bahala ilan lang ang manunood sa akin. Pero guys, please, kung gusto nyo, magtulungan tayo. Tulungan natin sarili natin. Alam ko namang hindi magagawa ng pamilya natin. Kasi nga kung ang pamilya natin ay wala rin kakayahan, kung may mga kakayahan lang, why not, diba? Kung ako lang nasa Pilipinas, nandun na siguro ako sa mga grupo ng KOJC. Nandun ako sa grupo ng mga Bisdak Travelers, kila Bisdak Group, Bisdak Heroes. Kasi nga, vlogger din naman talaga ako, 2016 pa lang. Kaya lang umalis ako sa politika noong 2020. No, guys, ito lang yun eh. Kami ni si Rio, si Mr. Rio, yun din yun. Kaya lang nananahimik siya, ewan ko. Alam niyo, sa totoo lang guys, itong panahong ito, itong si Banat Bay at yung grupo ng Bistakero, sa totoo lang Banat Bay, no, tumahimik na kayo. Ikaw, Jay Guevara, wala naman kayong kwenta eh. Kung ganyan lang yung ginagawa nyo, bakit kakalabanin nyo kami mga Bisdak, kami mga Bisaya? Talagang kailangan namin yung tulong-tulong dahil kailangan din namin ng tulong ng iba kahit hindi mga Bisdak, hindi mga Bisaya, mga Tagalog, Ilocano o whatsoever, Kapampangan o kahit saan galing yan o mga Muslim. Kailangan namin ng tulong para sa Davao. Para kay Mayor Inday Sara, para kay President Duterte, para sa bansa. Hindi yung puro na lang kayo. Bakit nyo nakikita yung mga Bistakero? Bakit hindi nyo nakikita ang mga sarili nyo, Banat Bay, Jay Guevara? Ano ba kayo? Kung tutuusin mga salimpusa lang kayo sa Isiminay. Mga Bisaya ang nasa Isiminay, hindi yan mga Tagalog. Kung tutuusin, taga Davao yan. Alam niyo,
ang sip-sip talaga kayo. Dapat nga pagtutuunan nyo ngayon ng pansin. Nakafocus kay Inday Sara, hindi kayo mangingialam. Iba't iba ang platform nating mga vloggers. May mga platform tayo na inaalagaan. So wala kayong pakialam kung anong sasabihin ng mga ibang vloggers, kung anong pakialam nyo, kung anong sinasabi at binavlog nila. Ang importante, iisa lang ang layunin. Hindi nyo alam kasi the way magbablog ang isang Bisaya, iba din ang vlog ng mga Tagalog, iba ang mga platform. Kasi iba mag-iisip, bakit kailangan yung gayahin kayo, iba-iba kayo eh. Lumalabas kayo ngayon na bitter kayo at ampalaya kayo dito sa mga Bisaya. Samantalang ang mga Bisaya at ang taga-Isiminay at ang KOJC ay iisa ang layunin dahil mga Bisaya kami. Ngayon, kunyari, magbibigay tayo ng dun sa simpatsya. Kung gusto nyo magkaroon ng simpatsya, dito Banatiros, kung gusto nyo magkaroon ng simpatsya sa mga taga Davao, makipagsimpatsya kayo sa mga Bisaya. Yan ang tandaan nyo lagi. Kami mga Bisaya ay sama-sama kayo dahil kami, sama-sama kami, dahil iisa lang ang layunin namin. Pinagtatanggol namin ang mga Duterte dahil mga Bisaya yan at pinagtatanggol namin yung Davao dahil galing kami dun. Isalimpusa lang kayo, magpunta kayo ng Davao, kunyari ganito ganyan, nagkaroon na kayo ng dahil para kayong gusto nyo lang, tanggalin nyo na lahat ng mga Bisaya dyan, hindi na makakapasok sa KOJC kasi nga ginaganito. Alam nyo, ito trigger nga na yan nagtitrigger nga eh. Ba't ayaw niyong gusto magkaroon ng It's a People's Power? Ayaw niyong paalisin yung si Bangag dyan? Ayaw niyong makaalis ang mga Marcos dyan? Ikaw, Che Guevara, at ikaw, Banat Bay. Sige nga, isip-isip. Bakit kinagagalit? Tinitrigger namin. Tinitrigger nga. Galit nga na si Maharlika eh. Gusto na nga namin na lumabas na kayo sa kalsada. Gusto na kung naandyan lang kami, why not? Sino ang malakas ngayon? KOJC lang. Sino ang malakas ngayon? Ang Davao lang. Nagagawin yan. Kapag may ginawa ang Davao, kasama ang KOJC, kasama ang Isiminay, lahat yan, arangkada yan. Bakit nandyan kayo para pigilan? Banat Bay, sentido komon. Bakit anong ginawa nyo? Bakit gusto nyo tigilan? Pinuprovok. Anong pinuprovok? Kailan? Ba't kayo mangingialam kung anong gusto ng tao? Gusto nga namin, pinupush nga namin eh. Ayaw nyo kay Maharlika, ayaw nyo kay Sir Jonathan Morales. Si Sir Jonathan Morales, anong sinasabi niya? Huwag na lang po, direkta na, huwag na magsalita, direkta na. Kumbaga, go na, gawin na. Anong galit kayo? Si Maharlika, ganun din, nananawagan. Anong sinasabi nyo? Tao nga eh. Hindi kayo, wala kayong pakialam eh. Papalakpakan nyo nga kung may ginagawang maganda ang mga Marcos, putang ina nyo. Ikaw Banat Bay, putang ina mo. Hayop ka. Baka ikaw yung traidor pagdating ng araw, tatraidorin mo yung Isiminay at ang KOJC. Tatraidorin mo yung mga naandyan. Baka yun pa. Maliwanag naman eh sa mga galaw nyo. Napaka-light nyo. Napaka-light nyo. Hindi katulad ng Bistakiro, katulad ni Maharlika, katulad ni Sir Jonathan, katulad ng iba dyan, ng mga attorney na gustong i-push. Ginagawa nila si Attorney Glenn Chong, ginagawa nila itong Trixie, nila Jewett, nila Sas. Ano pa nga ba? Bakit kayo nagagalit sa lahat ng mga taong nagpupush na oo, lumabas na kayo, sige na. Bakit galit kayo? Bakit kayo babanatan nyo yung mga taong talagang hitik na hitik? Babanatan nyo yung mga taong galit na galit at gustong-gusto nang lumabas at magkaroon ng It's a People's Power? Bakit ayaw nyo? Naandyan kayo sa Isiminay, pinlantid kayo ng putang inang bangag administrasyon na to. Magkano natanggap nyo? Kayo ang plantid dyan para kontrolin nyo ang Maisog, para kontrolin nyo ang Isiminay, para kontrolin nyo ang KOJC? Obvious na obvious, Banat Bay. Obvious. The way ka nga magtanong sa grupo ng KOJC, the way ka nagtanong dun sa kanila, napaka-light lang. Hindi ka talaga bumabanat.
Ikaw, Jay Guevara, ha? Tumataba ka, ha? Tumataba ka na sa mga DDS, putang ina mo, saan ka nang gagaling, putang ina ka? Kita mo ha, Palaka, Palaka. Bakit alam mo si Palaka? Pero hindi mo halos, si Palaka, Palaka daw oh. O bakit? Ha? Hindi mo kayang sabihin Palaka si Lisa Marcos? Kasi nga, takatanggap na kayo, mga putang ina kayo. Kayong mga banatiros dyan, ha? Kung gusto nyo talaga na isa lang alang yung inyong pagsuporta kay Mayor Inday Sara, gawin nyo. I-post nyo yung hayop na kalbong yung banatiro, banatbay na yan. Obvious ka masyado, banatbay. Obvious na obvious ka. Galit na nga ang tao dahil gusto nang lumabas. Galit na ang tao dahil sa ginawa nila sa QOJC na hanggang ngayon, hindi pa rin nila tinitigilan ang mga membro ng QOJC. Tapos kayo ngayon dyan, cool na cool lang, mga putang ina kayo, sasabihin mo pa, pinoprovoke, gusto nyo magalit yung tao, ganyan. Tapos katulad nung kay Maharlika, nagpalabas ng video, pagkatapos kasabihin mo, si Maharlika ang dahilan at yung video ng cocaine na yun ang dahilan kung bakit binabanatan ng mga Duterte. Si Inday Sara nga hindi nga nagsasabi ng pulburon ni. Si Inday Sara na nga mismo ang nagsabing cocaine video na yun. Kasi nga, totoo nga. Bakit ikaw palait-light ka? Obvious na obvious kayo. Mga banatiro, lumayas kayo dyan. Palayasin nyo dyan sa SM-Inay at sa QOJC. Pagkapagdating ng araw, yan yung anay dyan. Yan yung termites nyo dyan. Yan yung mold dyan. Kaya wag kayong mag-disclose dyan sa mga banatiros kung nasaan si Pastor Kibuloy, ano yung mga plano niyo, kayong mga attorney dyan. Ingat-ingat kayo dyan. Ingat-ingat kayo dahil hindi nyo alam ang mga yan. Dati na yung ECDC, yung banatbay na yan, ECDC yan. Matagal ng ECDC yan. Alam ni Maharlika yan at ni Dr. Kili Kilogs. Tanong nyo kay kung nasaan na si Dr. Kili Kilogs, hindi ko na alam. Pero itanong nyo kay Banatbay kung sino ni Maharlika at sa Surugando kung sino si Banatbay. Yan ang dahilan kung bakit inaway nila si Mocha before nila sa Surugando at Thinking Pinoy. Kahit nga si Atty. Trixie sa Carambola, hindi nga halos magsasalita about dyan. Dahil nandun si Banatbay hanggang sa natanggal sila sa Carambola. So, nasusubaybayan ko yan sila. Guys, ganun lang yun. Kayong mga tunay at totoong DDS, Tagalog man kayo, Muslim man kayo, Kapampangan man kayo, o Ilocano man kayo, o kung saan kayo ng sulok ng mundo, maraming salamat sa inyo. At sana iisa ang layunin natin. Hindi bisdak, hindi lang dahil porkit Bisaya, hindi lang porkit mga Tagalog, mga Ilocano, mga Kapampangan, mga Muslim, mga Ilonggo, o kung ano pa yung mga Bisaya. Hindi lang porkit ganun tayo. Ang importante, iisa ang layunin natin. Hindi po grupo-grupo tayo ngayon. Bistakero, Banatiros, whatsoever na grupo, Maharlikans, or Sir Jonathan Morales, or whatsoever. Guys, iisa ang layunin natin. Protektahan natin ang bansa natin dito sa bangag administrasyon na to na para gumawa na naman sila kung anong ginagawa ng panahon ni Senyor Marcos, ganoon na rin ang mas malala ngayon dahil nandito na ngayon yung mga narco-politicians. Narco-politics na, narco na ang ating bansa. Narco-country na tayo. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo ba nararamdaman? Yun lang, please, pray the Philippines and support the Philippines. Kung ano man ang balak ngayon, please. Ikaw Banatbay, tumahimik ka na. Kung gusto mo, suportahan mo, ipakita mo, hindi yung light ka lang, ganun ka lang. Nuknukan kang magaling, obvious na obvious ka na.